yung dalawang amo, yung mag-asawa nung araw, kanamlansya ng muka kay Bonita Baran. Nasintensyahan yun. Habang buhay. Reclusion perpetua. Ito ang Wow Trending. Muling pinaalalahanan ni Senador Jinggoy Estrada ang mag-asawang Ruiz na meron ding mag-asawa noon na isang Chinese ang minaltrato din ang kanilang kasambahay. Pinalantya ng babaeng amo ang mukha ni Bonita. Hindi na maibabalik ang paningin ni Nanay Elvie, so kailangan ang mabigat na parusa sa kanyang amo at iba pang involved sa pananakit. Kung ikaw ang nasa kalagayan ni Nanay Elvie, makuha mo pa kayang magsinungaling kahit na wala ka ng paningin? Napansin kasi ni Senador Jinggoy Estrada na kapag nagsasalita si Franz Ruiz, tumitingin pa ito sa kanyang abogado bago sumagot. Tanong ng mga netizen, bakit ngayon lang lumabas ang amo na briefing na yan ni attorney? Itsura pa lang ng amo mapanakit na talaga. Madam, dapat po kasi nung una pa lang na na-interview si kasambahay, sana umapila na kaagad kayo sa Senado at naipagtanggol ng maaga ang side ninyo. Kaya lang parang medyo tumagal ata po eh. Paano nangyari yon? So, continuing the line of questioning of Senator Estrada, nagpasweldo kayo, hindi? Pasweldo po, Your Honor. Pasweldo. Lumabas pa, nag-violate pa kayo nung COVID-19 quarantine protocol, self-protocol. Nakalabas pa kayo. Na po, Your Honor. Bawal nga magbenta sa tindahan eh. Yung pagbenta nun online yung iba. May plastic po. Yes. Yung iba, naka-face shield pa eh. Opo, opo. Oh. Tapos kayo nag-celebrate sa labas. 2021 po yun, Your Honor, ng November. Medyo maalwan na po nung time na yun eh. Hindi ah. Medyo mahigpit pa noon. Medyo mahigpit pa noon. So lahat ng sinasabi mo, pinabubulaanan mo na wala kang ginawang masama kay Manang LB. Opo, Your Honor. Kung mayroon man, yung mga kasamahan niya po. Mga kasamahan niya, yung mga kasamahan niya pumasok doon sa banyo ninyo at inuntog siya. Hindi ko baga po alam, Your Honor. Hindi ko naman po nakikita kasi nandun nga po ako sa tindahan. Paggabi po, nasa loob na naman po Pero ako. kanina yung pinag-uusapan, yung tindahan, malapit din sa banyo. At rinig din yung nangyayari sa banyo. Opo, Your Honor. Ang sukat lang po ng tindahan namin is 11 feet and 140 meters. Napakalapit po, Your Honor. Kaya kung may sinasaktan po, maririnig po. Ang aming division po ay plywood. Rinig na rinig, Your Honor. Ang dingding po ng ang mga kwarto nila, plywood din po. Tapos yung sa likod po ng kwarto nila, Your Honor, daanan, iskinita. Dikit-dikit po, Your Honor, ang bahay. Dito po sa harapan, Your Honor, gasolinahan. Yung gasolinahan may fire exit na may butas na 2 ganyang kataas, Your Honor. Tapos yung tindahan namin open po doon na may gasolinahan din po sa kabila. Eh yung sabitan ng karne, saan yun? Sa taas po ng palengke. Sinabit niyo raw siya doon? Your Honor, walang katotohanan po, Your Honor. Sa taas po ng palengke ang sabitan ng karne. Manang LB, may sabitan ba ng karne sa tindahan? May naiiwan po doon pag nagpakakatay po ng baka. Nag-aiwan po sila ng sabitan ng karne doon. Sabitan ng karne, ito ba yung bakal na parang letter J? Opo. Doon ka sinabit? Sinabit ka doon? Opo. Saan yun? Sa palengke o sa bahay? Doon po sa may kusina po. Meron din sabitan doon. Paano ka sinabit? Kamay lang po ng kasama ko. Sino nagutos? Si Ate Franz po. So paano, nakatali ka sa lubid o sinabit ka doon sa damit mo? Mapupunit yon. Sa leeg po. Ha? Binuhat po. Binuhat ka pasakal? Opo. B. Yung pong boy namin, yung nagkatagtad ng karne namin. Ano pangalan? Si Ogie po. So, paano ka nagsabit? May tali ka sa leeg? May tali ka sa bewang? Paano? Wala po, binitbit lang po at binitin po talaga ako ni Kuya Ogie sa leeg na bakal. Upon instructions ni Ginang Franz? Sa utos ni Ginang Franz? Opo. Paano mo alam na nag-utos siya? Sabi po niya, ikaw nang bahala dyan, ikaw nang bahala dyan. Yun lang ang inutos ni Ginang Franz. Ikaw na bahala dyan, ikaw na bahala dyan. Ang ginawa siya ni Ogie, isinabit ko dun sa, Sa karne, sa sabitan po ng karne.
Wala namang inutos si Ginang France na isabit ka doon. Wala po. Si Ogie lang. Opo. Sabi niya po, sige, bahala ka na dyan. Nakita ni Ginang France ang pagsabit sa inyo dyan. Nakita ba? Opo. Ano sinabi niya? Yun nga po, sabi niya, sige, bahala ka na dyan. Wala siyang ginawa na Wala po. ilan? Hindi po. Tumatawa pa nga po siya eh. Pagpasok niya doon sa loob, pupunta niya sa kwarto. Ganong katagal po yun nangyari? Ilang minuto? Ganong katagal po yun? Parang 3 oras po. 3 oras kayo sinabit? Sa 3 minuto lang po. Kaya ulitin natin, 3 oras, 3 minuto. 3 minuto po. Nandun si si Ginang France. Nagpasok na po siya sa loob, sa kwarto. Pinagtatawanan ka pa. Opo, pagpasok niya po sa loob, nang pagpapasok niya sa kwarto, magbibihis na. Okay, Aling LV, magbalik tanaw tayo ha. Kailan ka ba unang sinaktan ni Ginang France? Nung pong 2020. 2020. Opo. Bakit ka sinaktan? Yun nga po, yung pong laging sinasabi, yung nagnakaw, naglalagay daw po ako sa mga pagkain. Ano nilalagay mo sa mga pagkain? Yung Allegedly. mga bulbul po sa pagkain. Before you proceed, Senator Estrada, the chair would like to recognize the online presence of from the Office of the Chief State Prosecutor Richard Anthony Padulion. Nandiyan ka ba, sir? Good morning, Your Honors. Good morning, Your Honors. Yes, thank you, Your Honors. Good morning, Your Honors. Anong rango mo sa State Prosecutor's Office? I am a Senior Deputy State Prosecutor, Your Honor. Thank you for being online. Mamaya papaswear ka namin. Pero I hope you've been monitoring this proceedings. The truth of the matter, Your Honor, please, is that I was just informed just now to join online for Yes, the just comments of the chair. Yes, Your Honor. Just the same, stay tuned and listen carefully to what is transpiring here today. I will, Your Honor. Thank you. Thank you, Your Honor. Senator Estrada, can I make a... Okay. Please. Before here, in our presence is Attorney Brenda Canapi, OIC Director, Region 4B, Commission on Human Rights. The Senate will tackle the budget of the Commission on Human Rights tomorrow, less than 24 hours away from the mandate of the Commission on Human Rights. Are you allowed to take cognizance of a case, even if no formal complaint was filed before your office? Yes, Your Honor, we can conduct motu proprio investigation on cases, even Yes. without a private complainant coming to the CHR. This is a well-publicized case, very controversial. Has the Commission on Human Rights acted upon this motu proprio coming from you? Yes, Your Honor, we already conducted an initial investigation on the case, Your Honor. And the Commission on Human Rights Region 4B has taken jurisdiction over this. Yes, Your Honor. And you're proceeding with an investigation, parallel investigation. Yes, Your Honor. And when do we hope to secure a copy of your final report? If, we will speed up the resolution of this case, Your Honor. Because I will be asking this likewise tomorrow. If not me, Senator Estrada will take the cudgels for this committee when we tackle your budget tomorrow. So ito po ay pinatawag nyo na po lahat itong mga ito? Hindi pa po, Your Honor. Attorney Gambol just gave us the records this morning. So we need the records of the case so we can complete the investigation, Your Honor. So under your procedure, will you start from scratch or can the committee provide you with copies of the records here? Yes, we will appreciate, Your Honor, if we can have the records from this So the committee hearing. secretary is directed to provide the Commission on Human Rights copies of the records of these proceedings, including the transcripts. Thank you, Your So Honor. that will make life easier for the CHR. Thank you, Secretary Your is directed. So sana po, madaliin niyo po yan, Attorney Canapi. Yes, Your Honor. Yes. Senator Estrada, you can proceed. What is the status of the investigation right now? Are you in the final stages already? We already conducted initial investigation kasi ipapasapin na po namin yung respondents, Your Honor. So, how long will you expect?
the resolution of this particular case We will try within this month, Your Honor. within this month? Opo. Saan po opisina nyo? We have a regional office in Quezon City po. Tayo? Wala po sa ito yung sinasabi ko sa Mimaropa, ba't nasa Quezon City kayo? We have a provincial office in Oriental Mindoro and Puerto Princesa, Palawan. What about in Batangas City? It's under Region 4A of the Commission. But under your own rules, you can co-locate and you can coordinate with Region 4B and conduct the investigations in Batangas City also Yes, Your Honor. for the convenience of the parties involved. Yes, Your Honor. Can we do that? Yes, Your Honor. Kasi malayo po yung Quezon City. Opo. Itong Pasay, itong Senado, nalalayuan na yung iba, lalo na yung Quezon City. Di ba? So I hope you can conduct your hearing in Batangas, the regional office, Region 4A. We can do that, Your Honor. Narinig nyo na ho. Sige, Senator Estrada, you have the floor. Thank you, Mr. Chair. Thank you, yeah. Mabalik tayo kay Aling LV. Aling LV, Po. tinanong ko sa inyo po kanina kung bakit kayo sinasaktan o sinaktan. Ang sabi niyo, ang sagot niyo sa akin, meron ka daw, allegedly, ang sabi mo, pinagagalitan ka dahil, sinasaktan ka dahil meron ka nilalagay kung ano-ano sa pagkain nila. Opo. Ano pa? Yung pong nagnakaw daw po ko Nagnakaw ka ng ng pera at ng relo niya. pera at relon yung ginang na Opo. babae. Opo. Ano participation ng lalaki o asawa? Hindi naman po nag-aimik po yung lalaki, tahimik lang po. Pero alam niya nung lalaki ginagawa nung babae. Opo, pag lasing po, yun po, pag lasing, nananakit po. Pag lasing si lalaki, sinasaktan ka din? Opo. Paano ka sinasaktan? Yung pong, minsan po, sinatadyakan, hinahagis po ako sa sahig at binabato ng lamisa. Binabato ng lamesa. Opo. Nung binato ko ng lamesa, saan ka tinamaan? Sa mukha po. Sa mukha. Opo. Ilang beses ginagawa sa yun? Isang beses po. Isang beses lang. Opo. Sa tagal mo na sa kanila, isang beses lang ginawa sa inyo. Paglasing nga lang po si kuya. Kaya nga, ilang beses nga siya nag-eat siya ng lamesa sa inyo? Tuwing lalasing? Opo. Yung gano'n siya Marami po. Gaano siya kadalas malasing? Lagi naman po nag-ainom po yan. Gabi-gabi. So gabi-gabi ka iniitsahan ng lamesa, ganun ba? Pag mainit po ang ulo, Ano pa? Ano pa ginagawa sa inyo? yung pong sinasapok at tinatagyakan Saan ka tinatadyakan, Aling LV? sa tagiliran po sa buong katawan. Ano pa? Tapos po inuuntog din po sa pinto, sa dingding. Yung mga anak, ano ginagawa? Yung pong dalawang anak niya po, hinampas po ko ng hangir at ng sunturon at sinuntok po sa tagiliran ni Jerome. Yung Jerome, yung minor de edad. Opo. Ilan taon na anak po? Ano? 16 po, Your Honor. Yung isa? 18, mag-18 pa lang po. Yung May 18 Jerome, ka- ilan taon na? 16 po, Your Honor. Yung isa, ano pangalan? Danica po, Your Ayun Honor. isa ang pinapatawag ko. Dali mo na lang para madadala mo ba o mapapangako mo madadala mo sa susunod na hearing? No, you cannot talk. I'm asking you. Opo, Your Honor. Madadala mo. Opo. Aling LV. Po. Ituloy mo yung kwento mo rin sa amo mong lalaki. Yun nga po, pag lasing, sinasaktan din po. Yun lang. Tinatadyakan sa muka. Merong sinasaktan ka ba sa muka? Wala po. Sa katawan lang. Ay, yung pong natamaan po ng lamisa yung mukha ko. Pagbato. Isang beses lang po nangyari. Marami na po. Panay lamesa ang iniitsa sa inyo? Opo. Laging lamesa? Minsan po hinampas po ako sa likod. Hinampas ka ng? Ng
Nabali nga po yung paa ng lamisa eh. Lamesa pa rin. Opo. Kahoy. Plastic. Plastic. Nasaktan ka pa rin. Opo, yung sa likod. Gaano kalayo nung initsahan ka ng lamesa? Yung malayo-layo po ng konti. Okay. Ginoong Pablo, pakitanggal ang face mask mo. Para sumikat Yes, Your ka. Honor. Ano masasabi mo? Ay, wala po katotohanan po ang sinasabi ni LB po. Kasi lagi po ako sa biyahe. Kung yung pag-inom naman na sinasabi niya, kasi pagod ako minsan, bumili ka rin isang gin. Kalahati na po. Ano po? May inom din po ako. Lagi ka raw lasing. Hindi po. Pag lasing ka daw, pinagdidiskitahan mo to si Aling LV. Hindi po. Pinatapunan mo ng lamesa, initsa mo ng lamesa. Wala po, wala katotohanan po yan. Pero nasaktan niyo siya. Hindi po. Kahit kailan. Opo. Kontra doon sa sinasabi ni Aling LV. Wala po. Kahit kailan, pero yung asawa mo nanakit. Hindi ko po alam, hindi ko po nakikita po kasi lagi po ako sa biyahe. O lagi ka lasing, kaya hindi mo nakikita. Hindi po, hindi ako lasing po. Bira lang ako po uminom. Sabi ni Aling LV, halos gabi-gabi, Hindi po. uminom ka. Walang po katotohanan po yan. Ibig sabihin, hindi mo nakikita yung asawa mo. Minsan nakikita ko po pagdating ko po na galing biyahe, pagbaba ng Ano ba puting trabaho paninda mo? namin po, nagdidilig trabaho po mo? ako. Ano trabaho mo? Bumibili po ng paninda tapos nagdi-deliver din po. Bibili ng Mga paninda namin po na gulay. mga gulay Opo. sa palengke. Tapos, dito sa tindahan ninyo. Opo, saka dinideliver po yung iba. Anong oras? Anong oras trabaho mo? Bali pag ang oras yan po, kahit hanggang hapon, hanggang uwi kami na makapag-deliver po. Usually, anong oras ka umuwi ng gabi? Ay minsan po mga 5, alas 6 po. Maaga. Opo. Anong oras ka umiinom? Ay minsan po pag bago ako kumain, may mga bili Saan ako ka isang umiinom? gin. Mga kalahati po, siguro wala akong Saan kasama. ka umiinom? Sa bahay o sa labas? Hindi po, sa bahay po. Sa loob ng bahay. Aling LV, nakikita mo ba yung amo mong lalaki umiinom sa loob ng bahay? Opo, sa tindahan. Doon po siya nag-iinom sa may kusina. Sino kasama? Siya lang po. Minsan pag marami sila doon, yung boy namin, pag nagkakatay po sila ng baka. Saan sila nagkakatay ng baka? Doon sa tindahan? Sa palengke? Sa katayan po ng baboy, yung anong tawag doon? Opo. Alam nyo, pinapaalahan ko lang itong dalawang kayo mag-asawa. Kung natatanda ninyo, meron isang kasambahay nung araw, nagngangalang Bonita Baran. Yung amo, yun, mag-asawa rin, of Chinese descent. Pinapunta ko rito, nung pangalawang termino ko bilang senador, pinlansya po yung muka ng kasambahay at nagsinungaling dito sa komite. I am warning you, both of you. I'm warning both of you. Dahil pag oras na napatunayan namin na kayong dalawa nagsisinungaling, pakukulong ka namin. Okay? Yung dalawang amo, yung mag-asawa nung araw, yan ang lansya ng muka kay Bonita Baran. Nasintensyahan yun. Habang buhay. Reclusion perpetua. Namatay na lang yung among, yung babae. Nakukulong habang buhay sa Muntinlupa, yung lalaki. Pag kayo nagsinungaling dito, ganun din mapupunta ninyo. At seryoso ko rito. Seryoso ko rito sa kaso nito. Kaya nagkaroon ng batas kasambahay dahil kay Bonita Baran. Dahil sa pagmamalabis, pagmamaltrato sa kasambahay. Okay, magsinungaling. Ngayon pa lang, para sa aking pakiwari, parang sisinungaling na kayo. Magkakaroon pa tayo isang pandinig, isa, dalawa pandinig, ay, kung gugustuhin ni Senator Tolentino.
Dali mo yung mga anak mo. O isang anak mo na hindi minor de edad. At yung ibang witnesses, yung si Senator Tolentino, yung Dodong, para malaman natin buong katotohanan. I'm warning you guys, both of you. Kahit magagaling mga abogado mo, kahit magagaling sila, kumuha ka ng pinakamahal na abogado, pinakamagaling na abogado, pero pag nagsisunod kayong dalawa, pakukulong ko kayo. Maniwala kayo. Salamat, Mr. Chair. Thank you, Senator Estrada.